Narinig po natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma kung paano daw pumasok ang kasalanan. Ipinapaliwanag ni San Pablo sa unang pagbasa kung paano si Adan ang naging dahilan. Yung kanyang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ang naging dahilan upang pumasok ang kasalanan na tila nananaig sa mundong ito. Pero di kalaunan sa pamagitan ng paghahanda ng Panginoon sa kanyang bayan sa pagpapadala ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, nagapi yung kasalanan ng pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Ama. Kung yung una, nagdulot sa atin ng kasalanan, ang pagdating ng Panginoon naman ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. No? Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin ano ba ang mga bagay na ito. No? Katulad ni Adan, dahil parehas tayong nilikha ng Diyos, meron talaga tayong inclinations, no, to sins. At dahil dito, dahil sa ating kahinaan, no, tayo'y nagkakasala. Pero anong sabi ni San Pablo dun sa uling bahagi ng ating mabuting balita? No? Kahit na tila nagtatagumpay yung kasalanan, kahit na tila ang laki-laki nung mga maling nangyayari o madaming maling nangyayari, ano yung mahalaga? No? Yung kasalanan na nagdulot ng kamatayan, no, ito'y naging buhay at pagkakataon ng buhay na walang hanggan sa atin, no? Sapagkat nagdulot sa atin ito ng isang manunubos, ang ating Panginoong Jesucristo. No? Di po ba napakaganda nung mensaheng gustong iparating sa atin ng ating mga pagbasa? Parang sinasabi sa atin, no? Okay, nagkamali ka, nagkamali tayo, nagkamali ang sangkatauhan dahil patuloy ang paglabag at hindi pagsunod sa kautusan. Patuloy ang paggawa ng mga kasalanan. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, sa uli, hindi magtatagumpay yan. Sapagkat nung dumating ang ating Panginoon, nagapi na niya yung kalaban. Ano naman yung tawag sa atin dito? Magtataka kayo at magtatanong, Father, ba't pa rin kami nahihirapan? Ba't may kasalanan pa rin kung tunay na nagapi na? No? Yun yung susunod na tanong . Tapos na, nagapi na ng ating Panginoon ang kamatayan at wala na itong kapangyarihan sa atin, pero bakit naranasan pa rin natin yung paghihirap? No? Ito po yung ating pakikiisa sa ating Panginoon sa krus na kanyang dinila. Totoo, wala na tayong o nagapi na ng Panginoon ng kasalanan, ang kamatayan at wala na itong kapangyarihan sa atin, pero nakasalalay sa atin kung nais nating makiisa dun sa pagliligtas na iyon. Pangarap ng Diyos sa atin na makapiling tayo sa langit, pero tayo magdidesisyon, gusto ba natin ito para sa ating sarili? Kaya nga patuloy ang paanyayang pagsisihan ng kasalanan, talikuran ng mali. Bakit? Kasi pwede palang hindi ko makamtan ng langit. No, kaya nga sabi sa mabuting balita, maging handa kayo. No, sapagkat hindi nyo alam kailan darating ang Panginoon. Hindi nyo alam kailan, no, magbabalik ang ating Panginoon upang tayo ay husgahan lahat. No? Hindi natin alam kung maabutan ba natin yon. Mamamatay muna tayo, hindi natin alam. No? Kaya nga sabi din sa ating mabuting balita, mapapalad yung mga aliping nag-aantay, yung mahuhuling nagbabantay. No? Bakit? Kasi, sabi nga dun sa ating mabuting balita, no, yung Panginoon nila ang siya maglilingkod sa kanila. No? Diba yun yung ginagawa ng ating Panginoon nung dumating siya dito at nakipamuhay sa atin? Hindi siya namuhay bilang isang hari, kundi naglingkod. Namuhay bilang isang lingkod at pinaglingkuran tayo sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. So, ganun din yung gagawin sa atin ng ating Panginoon. Ang tanong na nga lang, handa ba yung ating mga kalooban?
sa araw na iyon na tayo tatawagin ng ating Panginoon na siya'y makakaharap natin, handa ba yung ating kalooban? No? O baka matulad tayo doon sa mga ibang alipin, no? Na hindi makakapasok, hindi masisilayan ng Panginoon sa kanyang kaharian. Bakit? Sapagkat hindi handa. Ibinigay po ng Diyos ang lahat, no, ng paraan, no, ng daan patungo dyan papunta sa kanyang kaharian, papunta dun sa langit. Kaya kasalanan na po natin kapag hindi natin narating yung pangarap sa atin ng Diyos. Bakit? No? Ang Diyos Ama, tinulungan ng kanyang bayang Israel upang marating ang kanyang kaluwalhatian. Ipinadala niya ang anak, no, para sa kanila at para sa mga hintil upang sa pamamagitan nito marating ang kanyang kaluwalhatian. No, kaya wala nang ibang dahilan pa upang tayo ay patuloy na malugmok sa kasalanan o mag-iba ng daan. Totoo po, tayo mahina, no? Tayo nagkakasala, no? Pero kailangan nating magsumikap. Bakit? Hindi tayo pwedeng manatili doon sa maling daan at tumahak ng maling daan kasi alam natin yung patutunguhan ng maling daan. Kaya nga, kaya nga nandyan ang Diyos sa pamamagitan ng grasya, lalo na ng mga ating sakramento, at higit lalo ang banal na misa upang mapaglabanan natin yung mga temptation, mga pagsubok na ito sa ating buhay. Bakit? Sapagkat sapat ang misa, sapat ang grasya ng misa upang mapaglabanan natin ng lahat ng maaaring magdala sa atin sa kapahamakan at kasalanan. Sapat. No? Kailan lang hindi ito nagiging sapat sa atin? Sapat ito. Pero kailan lang para sa atin hindi nagiging sapat? Kapag wala tayo sa state of grace. Ibig sabihin, meron tayong mortal sin na ayaw nating pagsisihan. No? Pride yun. Diba? Binigay na ng Diyos ang lahat ng paraan, ng daan sa kaligtasan. Kasalanan na lang natin kapag hindi natin nakamtan ng kaligtasan sapagkat ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ang lahat ng daan patungo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mapalad tayo. Nasa atin, no, yung kabuuan nung daan na iyon. Kaya isang malaking kasalanan na wala tayo sa langit. Tapos yung ibang binamaliit natin na relihiyon, sila'y nagpakabuti at nandun sila sa langit. Diba? Lahat may sinag ng katotohanan. Sabi, tinuro yan kung di ako nagkakamali, church document, Nostra Aetate. Lahat merong katotohanan, no? Pero ang kabuuan ng katotohanan yan nasa pananampalataya natin. Kaya kung hindi natin yan pinagsumikapang panindigan, hindi tayo nag-effort upang tayo'y makapunta sa langit, kasalanan na natin yun. Kasi nasa atin yung daan, meron tayong sacraments. Diba? Meron tayong banal na misa. No? Kaya imposible. No? So, pagkakataon nito, mga minamahal kong kapatid, na pagnilayan din natin. Ano ba yung mga bagay na patuloy sa ating naglalayo sa Diyos? Ano ba yung mga kasalanan na hanggang ngayon ayaw kong pagsisihan? No? Ano ba yung mga bagay na patuloy sa ating naglalayo sa Diyos? Kapag po na-identify natin yan, madali po tayong, no, makalalabas dun sa kasalanan kasi napangalanan na natin. No, after mong mapangalanan, no, you have to confess it at saka patuloy na magsumikap. No, bakit sinabing patuloy na magsumikap? Kasi kahit pagaano kalalim yung pananampalataya mo, dahil doon sa kasalanang mana, meron talaga tayong kahinaan at hindi dapat tayo magmalaki na kaya na natin. No? Ang lahat ay sa awat biyaya ng Diyos. Kaya po, hilingin natin ang mga biyayang ito sa Kanya. Amen.